Martial Peak, Kabanata 5355. Great Evolution Pass Advances. Nang marinig ang sinabi ni Chekong, bahagyang kumunat ang noo ni Hongdi at Bamulong. Huwag kang pabaya. Napakatuso ng mga tao. Dahil naglakas loob silang pumunta rito sa ganoong paraan, tiyak na may iba pang mga pakulo na nagtatago sa kanilang manggas. Ang isa sa mga territory lords ay ngumisi ng may panunuya. Hongdi, natakot ka ba sa mga tao pagkatapos na matalo sa kanilang mga kamay? Bakit mo pinupuri ang lakas ng tao at sinisira ang sarili mong prestihiyo bago pa man magsimula ang labanan? Bahagyang umiling si Hongdi. Hindi ko pinupuri ang lakas ng human race. Kaya lang. Batay sa mga nakaraang laban, ang Black Ink Clan ay palaging nagdurusa ng husto sa tuwing minamaliit natin sila. Napakunot-noo ang territory lords sa mga salitang iyon, ngunit pagkatapos itong pag-isipang muli, hindi nila maitatanggi ang katotohanan sa likod ng pahayag na iyon. Hindi nila kailanman inisip ng mataas ang human race, ngunit saan sila nakuha nito? Hindi lamang nakuha ng humans ang Great Evolution Pass, ngunit ang Royal City ay na-thrash din ng humans 200 taon na ang nakakaraan. Sa puntong ito, napahiya sila na hindi man lang nila maitaas ang kanilang mga ulo. Kung hindi nagkusa ang Human Race Army na umatras noon, ang Black Ink Clan ay mahihirapang mabuhay. Para sa isang oras, hindi nila maiwasang muling isaalang-alang ang kanilang paghamak sa human race. Kung ito ay isang bagay na mapapansin ng Black Ink Clan, kung gayon ito ay makatuwirang mapapansin din ng mga tao. Maaari pa nga silang magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa sitwasyon kumpara sa Black Ink Clan. Kung tutusin, sila ang kumokontrol sa Great Evolution Pass. Ang mga tao ay tiyak na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa sitwasyon. Matapos masira ang ikatlong linya ng depensa, ang Great Evolution Pass ay sumisingil patungo sa ika-4 na linya ng depensa ng Black Ink Clan. Gayunpaman, ang Great Evolution Pass ay hindi maiiwasang mawala ang paunang hindi mapipigilan na momentum pagkatapos na harangin ng milyon-milyong Black Ink Clansmen. Ito ay parang sinusubukang tumawid sa kumunoy. Kudlit, iyon ang naramdaman ng lahat ng mga sundalo sa Great Evolution Pass sa sandaling iyon. Lumapit si Shen Ao kay Yang Kai at Bamulong. Squad leader, magiging masama kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganitong bilis. Ang bilis ng Great Evolution Pass ay bumababa, at ang territory lords ay hindi pa kumikilos. Kung gagawa sila ngayon, pipigilan tayo bago pa man tayo makarating sa Royal City. Bahagyang tumango si Yang Kai sa mga salitang iyon, ngunit tumingin siya sa paligid, sumagot siya. Sigurado akong may plano ang mga nakatataas. Mahintay ay magmasid na lang muna tayo. Na-deploy ang army sa lahat ng 4 na pader ng Great Evolution Pass. Maging ito ay ang Spirit Arrays o ang mga artifact, ang mga kaayusan ay magkatulad saan man nakatayo ang isa. Bukod dito, ang mga Human Cultivator ay nakatayo sa atensyon sa tabi ng Spirit Arrays at mga artifact. Nang makitang sumulong ang Great Evolution Pass sa isang tuwid na linya, ang mga nakikipagpalitan ng suntok sa 4 na linya ng depensa ng Black Ink Clan ay ang mga sundalong nakaharap sa Royal City. Sa madaling salita, ang deployment sa iba pang 3 pader ay hindi gaanong gumaganap ng papel sa labanan na ito sa ngayon. Ang pinakamaraming nagawa nila ay upang kontrahin ang ilan sa mga Black Ink Clansmen na umaatake mula sa gilid o sa likuran. Sa kasalukuyan, ang Great Evolution Pass ay nakapagbigay lamang ng humigit kumulang 25% ng buong lakas nito. Ang Great Evolution Pass ay gumugol ng hindi mabilang na mapagkukunan sa paghahanda para sa sandaling ito sa nakalipas na 200 taon. Sa makatuwid, ang paglalagay ng mga sundalo sa iba pang 3 pader ay hindi maaaring mga dekorasayon lamang. Sila ay nakatali sa isang papel sa labanan na ito. Habang si Yang Kai ay nagmumuni-muni sa katahimikan, ang pagharang mula sa ika-4 na linya ng depensa ng Black Ink Clan ay naging mas matindi. Ang Great Evolution Pass ay patuloy na nanginginig, at ang kalasag na bumabalot sa Great Evolution Pass ay kitang-kitang nanginag. Maaring dahil napansin nila ang pagbaba ng momentum ng Great Evolution Pass o dahil nakatanggap sila ng mga utos mula sa Territory Lord sa likuran, ang mga pag-atake ng Black Ink Clan Army na hamarang sa Great Evolution Pass ay naging mas mabangis. Lumipat. Isang malakas na sigaw ang biglang dumating mula sa kaibuturan ng Great Evolution Pass. Ito ay walang iba kundi si Xiang Shan. Sa susunod na sandali, isang dagandong ang nagmula sa loob ng Great Evolution Pass. Ang siksik na enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon, at ang buong Great Pass ay nanginig na parang nakakaranas ng lindol. Tila may isang uri ng Grand Array na ina-activate. Kasunod noon, ang Great Evolution Pass na dumiretso sa Royal City ay dahan-daang nagsimulang umikot sa ilalim ng impetus ng isang hindi maipaliwanag na puwersa.
Sa simula, ang bilis ng pag-ikot ay hindi masyadong mabilis. Ang Great Evolution Pass ay napakalaki pagkatapos ng lahat. Kahit na sa tulong ng isang Grand Array, hindi isang madaling gawain na ilipat ang buong Great Pass. Gayunpaman, ang bilis ay tumaas ng malaki sa paglipas ng panahon. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Naintindihan niya agad kung ano ang pinaplano ng mga nakatataas. Hindi na kailangang sabihin, hindi sila maaaring umasa lamang sa isang pader ng Great Evolution Pass sa panahon ng kanilang pag-atake sa Royal City. Sa pamamagitan lamang ng pag-ikot ng Great Evolution Pass sa ganitong paraan magagamit ang mga deployment sa iba pang tatlong pader sa kanilang buong potensyal. Ilang sandali pa, ang pader na orihinal na nakaharap sa Royal City ay lumiko sa kaliwa. Samantala, ang mga sundalong nakahanda sa katabing pader ay humarap sa Black Ink Clan na hamarang sa kanila. Matapos magpigil ng mahabang panahon, mabilis na itinulak ng mga sundalong matagal nang inihanda ang kanilang lakas. Ang mga linya ng Spirit Arrays ay lumiwanag sa ibabaw ng mga dingding, na umaalingaw sa isa't isa sa malayo. Nabuhay ang mga artifact at maraming sinag ng liwanag ang sumabog patungo sa Black Ink Clan Army na may hindi mapigil ang kapangyarihan. Ang kalahati ng walang laman ay naliwanagan sa isang iglap. Ang Black Ink Clan sa harap ay nagdusa ng mabibigat na casualty bilang resulta. Sa labas ng Royal City, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Territory Lords sa nakita. Samantala, mahinang bamantong hininga si Hongdi. Bagamat nahulaan niya na ang lahi ng tao ay magkakaroon ng isa pang panlilinlang sa kanilang manggas, hindi niya inaasahan na magiging ganito ito. Kung paanong hindi inaasahan ng Territory Lords na maglalakbay ang Great Evolution Pass sa napakalayo na distansya, hindi rin nila inaasahan na papatayin ng Great Evolution Pass ang mga kaaway sa pamamagitan ng pag-ikot ng sarili sa paglipad. Kung ito ay isang maliit na human worship, maaaring hindi sila nagulat sa ganitong pangyayari. Gayunpaman, ito ay lubhang hindi inaasahan para sa isang bagay na kasing laki ng Great Evolution Pass na maging napakabilis. Sa ganitong paraan, mapapanatili ng mga human cultivator sa Great Evolution Pass ang kanilang pinakamataas na lakas sa lahat ng oras kahit na ang bilang ng mga pag-atake sa bawat wave laban sa Black Ink Clan ay hindi gaanong magbabago. Gayunpaman, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay nag-ubol sa isang iglap salamat sa diskarteng ito. Nagpatuloy ang pag-ikot ng Great Evolution Pass. Matapos magpaputok ng tatlong pag-atake ang mga sundalo sa pader na nakaharap sa Royal City, ang pader na kanilang kinalalagyan ay inikat palabas ng firing arc. Pagkatapos, nagsimulang umatake ang mga sundalo sa pader na ngayon ay nakaharap sa Royal City. Sa ganitong paraan, nakabuo sila ng tuloy-tuloy at walang katapusang barrage. Ang pang-apat na linya ng depensa na dapat ay humiwalay sa lakas ng Great Evolution Pass ay agad na nalagay sa alanganin at ilang sandali lang ay nalampasan ng Great Evolution Pass ang kanilang mga depensa. Magkagayunman, nanatiling hindi gumagalaw ang Territory Lords. Nakapwesto sila sa huling linya ng depensa, kaya ang Royal City ay matatagpuan mismo sa likuran nila. Hanggat naging mahirap ang sitwasyon, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-delos baka magkagulo ang mga sundalong nasa ilalim ng kanilang pamumuno. Kung mangyayari iyon, ang mga tao ay madaling makalusot sa mga depensa. Sa loob ng kawalan, kasunod ng pag-ikot ng Great Evolution Pass, ang mga Spirit Array at mga artifact sa mga dingding ay patuloy na nagliliyab ng maliwanag. Ang bawat alon ng pag-atake ay ipinadala ng may matinding sigasig at bangis. Ang mga tagapagtanggol ng Black Ink Clan ay nawawalan ng buhay sa tuloy-tuloy na bilis. Mula sa apat na linya ng depensa, ang unang linya ng depensa ay nabuo mula sa 1,000,000 surf na ganap ng Nullipol. Ang pangalawang linya ng depensa ay pangunahing binubuo ng low-grade Black Ink Clansmen at dinagdagan ng ilan sa mas malalakas na surf. Matindi rin silang natalo. Sa kabilang banda, ang ikatlo at ikaapat na linya ng mga depensa ay pangunahing binubuo ng high-grade Black Ink Clansmen. Ang mga feudal lord ay nakatalaga rin sa mga linya ng depensang ito, kasama ang kani-kanilang pribadong tropa. Ito ang pangunahing lakas ng Black Ink Clan Army. Sa kasamaang palad, sila ay nagdusa ng mabibigat na casualty. Hindi bababa sa kalahati ng Black Ink Clan Army ay natanggal na, ngunit hindi nila mapigilan ang pagsulong ng Great Evolution Pass. Sa kabila ng napakalaking tagumpay, ang presyong ibinayad ng mga tao ay hindi hihigit sa malfunction ng ilang Spirit Arrays at mga artifact na hindi makayanan ang bigat ng ganoong matinding paggamit at ang pagkaubos ng lakas sa mga human cultivator. Natural na may mga Array Masters at Artifact Refiners sa tabi ng mga Spirit Array at mga artifact na handang ayusin at palitan ang mga ito sa lalong madaling panahon. Ganon din, may iba pang cultivator na naka-standby para palitan ang mga cultivator na gumugol ng sobrang world force. Sa makatuwid,
pinananatili ng Great Evolution Pass ang kapangyarihan ng kanilang patuloy na pag-atake sa lahat ng oras. Bumagsak ang ika-4 na linya ng depensa ng Black Ink Clan. Tanging ang huling linya ng depensa ang natitira, ngunit iyon din ang pinakamahirap na labagin dahil ang mga Territory Lord at 8th Grade Black Ink Disciples ay nakaistasyon doon, kasama ang 1,000,000 pang Black Ink Clan na sundalo. Maaari bang masira ang Great Evolution Pass sa huling linya ng depensa at sirain ang Royal City? Walang nakakaalam. Ang alam lang nila ay kailangan nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya. 1,000,000 kilometro ang layo, isang malakas na aura ang sumabog sa labas lamang ng Royal City. Kaagad pagkatapos noon, isang serye ng mga itim na pag-atake ang bumaril mula sa direksyong iyon. Nagsagawa ng aksyon ang Territory Lords. Alam na hindi nila maaaring payagan ang Great Pass na lumapit sa mas malapit, gumawa sila ng unang hakbang upang harangin ang kaaway. Mukhang inaasahan na ng human race ang pag-ataking ito, kaya nang kumilos ang Territory Lords, ang umiikot na Great Evolution Pass ay biglang nag-vibrate. Ang kalasag na nagpoprotekta sa Great Evolution Pass ay una nang lumabo pagkatapos na makayanan ang hindi mabilang na mga pag-atake sa napakatagal na panahon at ngayon ay malabo na tila ba madudurog anumang sandali. Ngunit sa sandaling iyon, ang madilim na ilaw na hadlang ay biglang naglabas ng nakasisilaw na ningning at naging hindi maisip na solid. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang aura ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters na nagmumula sa kaibuturan ng Great Evolution Pass. Maging ang aura ng Old Ancestor ay naghalo. Ang 8th Grade Masters at ang Old Ancestor ay kumilos na. Sa kasalukuyan, mayroong hindi bababa sa 30 8th Grade Division Commander na nakatalaga sa Great Evolution Core, na kumokontrol sa Great Evolution Pass. Kasama ang lakas ng Old Ancestor, gaano kalakas ang mga kalasag. Medyo hangin na ang mga pag-ataking sumisira sa langit at nakakawasak sa lupa pagkatapos tumawid sa 1,000,000 kilometrong agwat, ngunit ang puwersa sa likod ng mga ito ay nanatiling lubhang nakakatakot habang tumpak silang bumagsak sa light barrier sa paligid ng Great Evolution Pass. Ang makapal na light barrier ay nakayuko papasok at nagiba-iba sa ilalim ng barrage ngunit nanatiling buo. Walang mga palatandaan ng pinsala, at ang ilaw ay hindi man lang dumilim. Nang makita ang eksenang ito mula sa malayo, naging solemn na ang Territory Lords. Gayunpaman, hindi huminto ang paggalaw ng kanilang mga kamay. Ang walang katapusang mga uri ng secret techniques ay nagsabog patungo sa Great Evolution Pass ng sunod-sunod. Sa loob ng ilang sandali, ang puwang sa pagitan ng umiikot na Great Evolution Pass at ang huling linya ng depensa ng Black Ink Clan ay umikot ng marahas habang nangyayari ang mga ligaw na pagsabog sa lahat ng dako. Gayunpaman, ang mga kawal ng tao ay hindi natuwa sa tuwa. Sa nakikitang nagtatrabaho ang Old Ancestor kasama ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters, magiging kakaiba kung ang protective barrier na nilikha nila sa tulong ng Great Pass, Spirit Arrays ay hindi makakapagtanggol laban sa mga naturang pag-atake. Maaari pang ang sabihin na ang mga pag-atake ng mga Territory Lord na ito ay hindi makakalagpas sa mga depensa ng Great Evolution Pass kahit na naubos nila ang lahat ng kanilang lakas sa pagtatangka. Ang tunay na balakid ay nasa unahan. Sa sandaling sumulong ang Great Evolution Pass sa loob ng 200,000 kilometro ng huling linya ng depensa, malayang makakaatake ang milyong malakas na Black Ink Clan Army. Ang bawat individual na lakas ng mga sundalong ito ay hindi maihahambing sa Territory Lords, ngunit mayroon silang napakalaking bentahe sa bilang. Kung tutusin, ilang Territory Lord ang naroon kumpara sa mga tropa sa Black Ink Clan Army. Sa sapat na mga butil ng buhangin, maaari pang magtayo ng bundok. Kung titingnan mula sa malayo, ang Black Ink Clan Army na nakatalaga sa huling linya ng depensa sa labas ng Royal City ay sabik sa labanan. Hindi pa banggitin, ang lakas ng itim na tinte na ipinadala ng napakaraming Black Ink Clansmen ay naging sanhi ng pagkawala ng bisa sa direksyong iyon. Ilang daang libong kilometro ang dumaan sa isang kisap mata at sa lalong madaling panahon ng Great Evolution Pass ay 200,000 kilometro lamang ang layo mula sa huling linya ng depensa ng Black Ink Clan. Gaya ng inaasahan, sabay-sabay na umatake ang Black Ink Clan Army. Ang di mabilang na mga pagbabago sa enerhiya ay nauwi sa isang tidal wave na kumalat sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, tinakpan ng mga pag-atake ng Black Ink Strength ang buong kawalan at umulan sa Great Evolution Pass. Marami sa mga sundalo ng tao ang hindi namamalayan na itinikom ang kanilang mga panga sa kaba. Kung ang mga depensa ng Great Evolution Pass ay hindi makakapagtanggol laban sa round of attacks na ito, higit sa kalahati ng human soldiers na nakatalaga sa mga pader ay papatayin o masasaktan sa isang iglap. Tulad ng para sa Great Evolution Pass, ito ay isang napakalakas na mobile palace artifact noong una, kaya malamang naayos lang.
Sa hating sandali sa pagitan ng buhay at kamatayan, walang gumawa ng anumang kakaibang paggalaw. Ang lahat ay may lubos na tiwala sa mga kakayahan ng Old Ancestor at ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters. Kasabay ng pag-atake ng Black Ink Clan mula sa 200,000 kilometro lang ang layo, ang defensive shield na sumasaklaw sa Great Evolution Pass ay tila dumaan sa ilang uri ng malalim na pagbabago. Isang napakarilag na kinang ang biglang dumaloy sa ibabaw ng light barrier at ang loob ng Great Evolution Pass ay nabalot ng isang kaleidoscope ng mga kulay para sa isang sandali. Dumating ang unang alon ng mga pag-atake, mabangis na binomba ang liwanag na hadlang tulad ng hindi mabilang na mga patak ng ulan na bumabagsak mula sa kalangitan. Ang mga pag-atake ay nagdulot ng maraming ripples na kumalat sa ibabaw ng kalasag, at habang dumarami ang mga pag-atake, ang mga ripple ay naging mas at mas kitang-kita. Biglang tumaas ang bilis ng pag-ikot ng Great Evolution Pass. Malinaw na ang pamamaraang ito ay sinadya upang mapawi ang ilang presyon sa seksyong iyon ng kalasag. Marshall Pick, Kabanata 5356. Kaguluhan sa Royal City. Kasabay nito, nagsimulang magpasabog ng mga pag-atake ang mga spirit array at artifact sa dingding ng Great Evolution Pass na nakaharap sa Royal City. Likas na imposible para sa mga tao na basta-basta na lang bumubugbog ng hindi gumaganti. Habang ang pagtatanggol sa Great Evolution Pass ay sama-samang sinusuportahan ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters at ng Old Ancestor, ang mga sundalo sa mga pader ang mananagot sa pagpatay sa kaaway. Ang pinakamahusay na depensa ay ang opensa. Kung kaya nilang lipulin ang lahat ng Black Ink Clansmen sa harap nila, hindi na kailangan ng depensa. Sa kabila ng agwat, ang mga pag-atake mula sa magkabilang panig ay magkakaugnay sa isa't isa sa kawalan habang ang magkabilang panig ay same time na binomba ang isa't isa. Marami sa mga secret techniques ang nagbanggaan sa isa't isa sa kalagitnaan ng paglipad, na naging matingkad na pagsabog bago nawala sa wala. Samantala, ang mga ripples na kumakalat sa mga kalasag na sumasaklaw sa Great Evolution Pass ay lalong dumami. Magkagayunman, ang mga kawal ng tao ay hindi malalagay sa anumang panganib hanggat ang liwanag na hadlang ay nananatiling buo. Sa kabaligtaran, ang milyon dagdag na mga sundalo ng Black Ink Clan Army ay siksikan na magkasama ng walang anumang karagdagang paraan ng proteksyon. Madaling mapatay ng Human Race Army ang kanilang mga kaaway hanggat ang alinman sa kanilang mga secret technique ay napunta sa Black Ink Clan Army. Ito ay isang bagay lamang kung gaano karami ang maaari nilang mapatay sa bawat pag-atake. Ang orihinal na 1,000,000 kilometro sa pagitan ng magkabilang panig ay lumiit sa 100,000 lamang sa maikling pagkakasunod-sunod. Gayunpaman, nanatiling kahanga-hanga ang momentum ng Great Evolution Pass laban sa matinding pag-atake na nagmumula sa Black Ink Clan Army. Biglang tumangala si Yang Kai. Pabago-bago ang light barrier sa paligid ng Great Evolution Pass. Kung minsan ay madilim at kung minsan ay maliwanag. Kaya, alam niya na kahit na ang pagtatanggol na nabuo sa pamamagitan ng magkasanib na pagsisikap ng 8th Grade Division Commanders at ng Old Ancestor ay hindi magtatagal ng mas matagal. Masyadong mabangis ang opensiba ng Black Ink Clan. Higit sa lahat, napakarami nila. Kung ang Great Evolution Pass ay nilayo na iram ang Royal City, kung gayon walang paraan upang baguhin ang direksyon ng kanilang pasulong na paggalaw, na ginagawa silang madaling target. Kotse. Isang bahagyang kaluskos ang biglang umalangaw-ngaw. Agad na tumingin si Yang Kai sa direksyon ng tunog at nakitang may nabuong fissure sa isang partikular na lugar ng light barrier matapos makayanan ang libu-libong pag-atake mula sa Black Ink Clan. Sa kabutihang palad, ang bitek ay panandalian. Maliwanag na ang 8th Grade Masters at ang Old Ancestor ay ibinubuhos pa rin ang kanilang lakas sa light barrier upang ayusin ang crack. Kotse. Mas maraming mga bitek ang nagsimulang mabuo sa iba't ibang lokasyon, halos agad na naayos, ang pag-ikot ay paulit-ulit. Habang papalapit sila sa Black Ink Clan Army, ang sitwasyon sa Great Evolution Pass ay naging mas delikado at ang tila solidong depensa ay tila mababasag anumang oras. Ang galit na dagandong ni Xiang Shan ay biglang pumutol sa universo. Maghandang makipaglaban sa kalaban. Matapos marinig ang utos, mabilis na ipinatawag ni Yang Kai at ng iba pang squad leaders ang mga warship ng kani-kanilang squad. Ang mga miyembro ng squad ay mabilis na sumakay, at sa isang ugong mula sa spirit arrays, isang butas ang nabuksan sa light barrier. Ang mga tunog ng kaluskos ay patuloy na tumunog habang parami ang mga brake na lumitaw. Ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters at ang Old Ancestor ay malinaw na nahihirapang mapanatili ang kalasag at makasabay sa bilis ng pagbuo ng mga bitek. Sa isang tiyak na sandali, isang sulok ng light barrier na sumasaklaw sa Great Evolution Pass ay umabot sa limitasyon nito at nabasag.
Isang butas ang biglang lumitaw sa orihinal na hindi masisira na light barrier. Bago pa maayos ang butas, isang torrent ng Secret Techniques ang dumulas sa loob sa butas sa light barrier at bumangga sa Great Evolution Pass. Walang humpay na umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog. Nang pumutok ang Black Ink Strength sa lahat ng dako, maraming bahay ang gumuho at ang buong Great Evolution Pass ay nanginginig ng malakas dahil sa impact. Ilang squad na nagkataong nakaistasyon sa lugar ay biglang natagpuan ang kanilang mga sarili sa gitna ng unos ng pag-atake. Buti na lang at napatawag na ng mga squad na iyon ang kani-kanilang mga warship, kaya naman nakasilong ang kanilang mga squad members. Ang mga barkong pandigma ay nagbigay ng ilang proteksyon laban sa mga resulta ng mga pag-atake, ngunit kahit na noon, ang ilan sa mga barkong pandigma ay umuugoy sa ilalim ng malakas na epekto. Nang bumalik sa katinoan ang mga miyembro ng squad, ang mga warship ay napinsala ng husto. Maswerte sila na walang nasawi sa kanila. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Kasunod ng unang break na lumitaw sa mga depensa ng Great Evolution Pass, isang segundo ang agad na nagbukas. Pagkatapos, isang ikatlong butas. Sa loob ng ilang panahon, ang buong Great Evolution Pass ay tila nag-transform sa isang sirang bahay na may tumutulo na bubong na tumutulo ang tubig kung saan-saan. Kahit na ang 8th Grade Masters at ang Old Ancestors sa Great Evolution Pass, Core ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang mapabilis ang pag-aayos, mahirap para sa kanila na makabangon mula sa bumababang sitwasyon. Ang Secret Techniques mula sa Black Ink Clan ay patuloy na sumasabog sa kailaliman ng Great Evolution Pass, na naging dahilan upang ang buong istruktura ay nasa matinding kahirapan sa loob ng ilang panahon. Sa sandaling ito, personal na pinangangasiwaan ni Yang Kai ang Defensive Spirit Array ng Dawning Light. Bagamat ginamit niya ang kanyang napakalakas na lakas para i-activate ang kapangyarihan ng Defensive Spirit Array, ang Dawning Light ay nanginginig ng walang tigil habang ang Great Evolution Pass ay nanginginig dahil sa iba't ibang epekto. Biglang nawala ang isang aura sa isang lugar sa Great Evolution Pass. Nagdilim ang ekspresyon ng lahat. Ang unang casualty ay sa wakas ay lumitaw sa mga tao mula nang magsimula ang kanilang pag-atake sa Royal City. Ito ay isang hindi maiiwasang pangyayari. Ang mga tao ay naging todo sa kanilang pag-atake sa Royal City, kaya paano mapipigilan ng Black Ink Clan ang kanilang lakas? Parehong ang Human Race at ang Black Ink Clan ay nagkaroon ng alitan ng dugo sa pagitan nila na magtatapos lamang sa pagkawasak ng isang partido. Dahil sa biglaang pagsulong ng Great Evolution Pass, mabilis na nagsara ang distansya sa pagitan ng pass at ang ikalimang linya ng depensa ng Black Ink Clan hanggang sa halos magkaharap na sila. Bagamat ang Black Ink Clan Army ay dumanas ng mabibigat na casualty, nanatili ang kanilang napakaraming bentahe sa bilang. Ang pundasyon ng kanilang army ay nanatiling hindi nasira sa kabila ng malaking casualty na kanilang natamo. Nang makitang malapit na ang Great Evolution Pass ngunit wala silang kapangyarihang pigilan ang pagsulong nito, galit na galit ang mga territory lords. Sa ilalim ng kanilang utos, nahati sa tatlong grupo ang daan-daang libong natitirang mga sundalo ng Black Ink Clan Army. Isang grupo ang mamamahala sa pagtatanggol laban sa kalaban habang ang dalawa ay susubukan na tumabi at palibutan ang Great Evolution Pass. Sa isang kisap mata, ang Great Evolution Pass ay sumulong na parang lobo na pumapasok sa lungga ng leon at sumalakay ng buong bangis. Ang ikalimang linya ng depensa ng Black Ink Clan ay matatagpuan 1,000,000 kilometro lamang ang layo mula sa Royal City. Masasabing ang Royal City ay kailangang harapin ang buong kapangyarihan ng Great Evolution Pass ng mag-isa kung ang huli ay matagumpay na nakalusot sa huling linya ng depensa. Sa makatuwid, ang Black Ink Clan ay hindi maaaring o ng ahas na iwasan ang pag-atake. Sa harap ng agresibong pag-atake ng mga tao, alam ng Black Ink Clan na hindi nila mapipigilan ang pagsulong ng kanilang kaaway sa pamamagitan ng pananatili lamang sa depensiba. Sa makatuwid, maaari lamang nilang gamitin ang pamamaraang ito upang subukang maubos ang lakas ng tao upang makamit ang kanilang mga layunin, at ang kanilang mga pamamaraan ay napatunayang epektibo. Napapaligiran ng mga kaaway sa tatlong panig, ang mga depensa ng Great Evolution Pass ay naging mas hindi matatag. Ang 8th Grade Division Commanders at ang Old Ancestor ay sumuko na sa pagpapanatili ng depensa sa paligid ng ilang mga lugar at sinubukan lamang ang kanilang makakaya upang mapanatili ang mga natitirang bahagi sa halip. Ang buong Great Evolution Pass ay patuloy na binomba ng Secret Techniques ng Black Ink Clan, at karamihan sa mga bahay sa Great Evolution Pass ay nailvel. Gayunpaman, dalawang lugar ang ganap na hindi naapektuhan ng kabuluhan. Ang dalawang lugar na ito ay ang monumento ng mga bayani at ang sementeryo. Kahit na sa ganoong kritikal na sandali, ang 8th Grade Masters at ang Old Ancestor ay patuloy na inilihis ang bahagi ng kanilang lakas upang protektahan ang dalawang lugar na ito mula sa pinsala.
Nais nilang masaksihan ng kanilang mga ancestor na namatay sa Black Ink Battlefield ang tagumpay ng human race laban sa Black Ink Clan. Nais din nilang ipakita sa kanilang mga ancestor na ang lahat ng sakripisyo at pagsisikap noon ay sulit at patuloy na minana ng mga nakababatang henerasyon ang kanilang pamana. Kotse. Ang pinakamalakas na tunog ng pag-crack sa ngayon ay pumuno sa hangin. Ang kalasag sa paligid ng Great Evolution Pass ay nanginginig, na para bang maaari itong gumuho anumang oras. Ang galit na sigaw ni Xiang Shan ay umalangaw-ngaw sa sandaling iyon. Atake. Ang Territory Lord sa labas ng Royal City ay umungal bilang ganti. Pigilan sila. Dumating na ang mapagpasyang sandali. 1,000,000 kilometro na lang ang layo ng Great Evolution Pass mula sa Royal City, at ang Black Ink Clan Army ay tumigil sa pag-atras. Sa puntong ito, wala na silang lugar para umatras. Nasa likuran nila ang Royal City, kaya kung hindi nila mapipigilan ang pagsulong ng Great Evolution Pass dito, kung gayon ang Royal City ay mahuhulog sa panganib. Sa makatuwid, kailangan nilang ihinto ang Great Evolution Pass sa lahat ng mga gastos. Isang malaking bilang ng Black Ink Clansmen ang walang takot na sumisingil patungo sa Great Evolution Pass. Dala ang bigat ng mga pag-atake na nagmumula sa mga Spirit Array at Artifact, sumabog sila sa ambon sa kawalan. Gayunpaman, ang kanilang mga sakripisyo ay naging daan para sa kanilang mga kasama sa likod nila. Ang bilis ng pag-ikot ng Great Evolution Pass ay umabot na sa limitasyon, at halos na kompleto ng pass ang isang pag-ikot bawat 30 paghinga. Samantala, ang lahat ng mga sundalo sa pader ay baliw na inilalabas ang kapangyarihan ng kanilang miniature universe upang pasiglahin ang kapangyarihan ng mga Spirit Array at Artifact sa ilalim ng kanilang utos hanggang sa pinakamataas na lawak. Ang mga barkong pandigma ay hindi rin nanatiling walang ginagawa. Ngayong dumating na ang mapagpasyang sandali, ang mga barkong pandigma ay sumali sa labanan at naglunsad ng hindi mabilang na pag-atake patungo sa kaaway. Ang kapangyarihan ng secret techniques mula sa magkabilang panig ay nagbanggaan sa isa't isa sa kawalan, at ang aura ng maraming Black Ink Clansmen ay mawawala sa pag-iral sa bawat lumilipas na sandali. Sa kabilang banda, ang loob ng Great Evolution Pass ay seryosong nasira ng barrage ng secret techniques mula sa Black Ink Clan. Ang lahat ng mga gusali ay nawasak sa lupa, at maraming mga sundalo ng tao ang namatay sa labanan. Kotse. Ang magaan na hadlang ng Great Evolution Pass ay tuluyang nabasag, at umalangaw-ngaw sa hangin ang mga mahinang ungol ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters. Malinaw na nakaranas sila ng ilang backlash nang gumuho ang Grand Array. Dahil dito, ang buong Great Evolution Pass ay nalantad sa mga pag-atake ng Black Ink Clan Army. Ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya sa harap ay naging sanhi ng labis na gulo ng espasyo, at ang Great Evolution Pass na nawalan ng mga panlaban ay parang tigre na walang kuko. Ganun pa man, sapat na. Sa susunod na sandali, matagumpay na nakacharge ang Great Evolution Pass sa huling linya ng depensa ng Black Ink Clan. Hindi mabilang na pag-atake ang ginawa mula sa Great Evolution Pass at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang Black Ink Clan na humaharang sa daan pasulong ay maaaring namatay o malubhang nasugatan. Ang ilan sa mga Territory Lord ay walang tigil na umubo ng dugo habang ang ilan sa mga Feudal Lord ay sumabog at namatay. Kasabay nito, ilang mga barkong pandigma sa loob ng Great Evolution Pass ang pumutok sa apoy. Ang mga desperadong pag-atake na naganap sa maikling sandali ng pakikipag-ugnay ay nag-iwan sa magkabilang panig na nauutol dahil sa epekto. Ngayong napasok na ang mga depensa ng Black Ink Clan, nasa unahan lang ang Royal City. Kaya, ang 8th Grade Masters at Old Ancestor ay ibinuhos ang lahat ng kanilang lakas sa pagpapabilis ng Great Evolution Pass. Hinabol at pinasabog ng Black Ink Clan Army ang secret technique sa Great Evolution Pass nang walang tigil. Gayunpaman, hindi na nila mabisang mapigilan ang pagsulong ng pass. Gayunpaman, walang sino man sa human race ang natuwa. Sa sagupaan na naganap sa kanilang breakthrough moment, ang pangkalahatang direksyon ng pass ay tila sumailalim sa ilang banayad na pagbabago kahit na nagawa nilang labagin ang huling linya ng depensa ng Black Ink Clan. Ang Great Evolution Pass ay orihinal na dapat na direktang bumangga sa Royal City, ngunit ang lahat ng mga epekto ay naging dahilan upang bahagyang lumihis ang kanilang landas. Bagamat sasalungat pa rin sila sa Universe World kung saan matatagpuan ang Royal City, walang sino man ang makakagarantiya sa mga epekto ng banggaan. Ang mas ikinabahala pa nila ay tila gumagalaw ang Universe World kung saan matatagpuan ang Royal City. Bagamat mabagal ang takbo, hindi may kakaila na gumagalaw ito. Kasalukuyang pinangangasiwaan ng Royal Lord ang sitwasyon sa loob ng Royal City, at hindi dapat maging mahirap para sa kanya na ilipat ang Royal City sa kanyang mga kakayahan. Sa kasamaang palad, ang parehong partido ay masyadong malapit sa isa't isa ngayon.
Sa puntong ito, huli na para sa Great Evolution Pass na magpalit ng direksyon. Ang 1,000,000 kilometrong distansya ay nalampasan sa tila isang panandaliang sandali. Sa ilalim ng pag-asa ng mga tao at ang katakutan ng Black Ink Clan, ang napakalaking Great Evolution Pass ay brutal na bumagsak sa Universe World kung saan matatagpuan ang Royal City. Nabasag ang Universe World, na naging sanhi ng matinding pagkabigla sa buong Royal City. Sa kabilang banda, ang Great Evolution Pass ay nagpatuloy ng walang tigil at lumipad sa kailaliman ng kawalan. Sa pagbabalik tanaw, nakita nila na ang Universe World ay nahati sa ilang piraso. Higit pa rito, ang maringal na Royal Lord Black Ink Nest ay umaalog-alog, na parang maaaring bumagsak anumang oras. Ang figure ng Royal Lord ay biglang lumitaw sa itaas ng Black Ink Nest. Pinatatag niya ang pagyanig ng Black Ink Nest gamit ang kanyang malaking kamay, pagkatapos ay tumingin siya sa Great Evolution Pass na naglalakbay sa malayo at malamig na ngumuso. Nang makita ang eksenang iyon, hindi napigilan ni Yang Kai at ng iba pa na makaramdam ng bahagyang pagsisisi. Ang Great Evolution Pass ay naglakbay sa napakalayong distansya at nagtiis ng husto para lang maging posible ang isang banggaan. Kung matagumpay nilang nawasak ang Black Ink Nest ng Royal Lord, kung gayon ang natitirang bahagi ng labanan ay magiging mas madali. Sa kasamaang palad, hindi ganoon kadaling sirain ang Black Ink Nest ng Royal Lord. Naiwan ang Royal Lord upang protektahan ang Royal City, kaya kahit na sinubukan ng Old Ancestor na salakayin ang Black Ink Nest ngayon, maaaring hindi sila nagtagumpay sa kanilang pagtatangka. Hindi banggitin, hindi siya maaaring kumilos ng padalos-delos dahil kailangan niyang bantayan ang anumang hindi inaasahang paggalaw mula sa Royal Lord. Bilang resulta ng kanilang pagpigil sa isa't isa, ang Black Ink Nest ay hindi napinsala. Magkagayunman, hindi ito parang ang mga tao ay walang nakuhang anuman sa kanilang pagtatangka. Maraming mid-grade Black Ink Nest ang nagkapira-piraso ng bumangga ang Great Evolution Pass sa Universe World. Kasunod ng pagbagsak ng Universe World, marami sa mga mid-grade Black Ink Nests na orihinal na nasecure sa paligid ng asteroid fragment ay nagkalat at naanod palayo sa kawalan. Mayroong kasing dami ng 80 Territory Lords sa Royal City, karaniwang katumbas ng bilang ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Kaugnay nito, mayroong maraming mid-grade Black Ink Nests na nasecure sa paligid ng Royal City. Maaaring hiramin ng Territory Lords ang kapangyarihan ng kani-kanilang Black Ink Nests kung sila ay nasa paligid. Ngayon na ang ilan sa mga Black Ink Nests ay nawasak, ito ay katumbas ng pagpapahina ng lakas ng mga Territory Lords na iyon. Ang resultang ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa paparating na labanan. Nagkagulo ang Black Ink Clan sa Universe World, at hindi nagtagal ay nagtipon ang Black Ink Clan Army sa paligid. Samantala, ang bilis ng Great Evolution Pass ay nabawasan ng husto pagkatapos bumangga sa Universe World. Nandito ang mga tao upang lipulin ang Black Ink Clan, kaya natural na imposible para sa kanila na umalis pagkatapos na hamampos sa Royal City ng minsan. Sa kabaligtaran, ang nalalapit na laban ay ang tunay na labanan na magtatakda ng kapalaran ng magkabilang lahi. Marshall Pick, Kabanata 5357. Digmaan. Nagpatuloy ang Great Evolution Pass ng walang tigil matapos bumangga sa Universe World kung saan matatagpuan ang Royal City. Sa Great Evolution Pass, Core, kinailangan ng matinding pagsisikap para sa Old Ancestor Xiao Xiao at ng 8th Grade Division Commanders upang magkasamang i-decelerate ang napakalaking Great Evolution Pass. Sa kalaunan ay huminto ito ng humigit kumulang 5,000,000 kilometro ang layo mula sa orihinal na posisyon ng Royal City. Sakto lang ang distansya, hindi masyadong malayo at hindi rin malapit. Hindi lamang ang distansyang ito ay magbibigay ng landas ng pag-urong para sa mga sundalo ng tao, ngunit magkakaroon din sila ng sapat na espasyo upang salakayin ang Royal City nang hindi nababahala tungkol sa pagbagsak na nakakaapekto sa likuran. Nakahanda ang libu-libong sundalo sa loob ng Great Evolution Pass, na handang umalis anumang oras. Samantala, ang nakaligtas na Black Ink Clan Army sa paligid ng Royal City ay muling nag-organisa. Tumawid ito sa Royal City at dumating sa kabilang panig habang mabilis nilang ipinakalat ang kanilang mga depensa mga 1,000,000 kilometro palabas. Sa huli, masyadong maikli ang oras. Bago matapos ang paghahanda ng Black Ink Clan, ang mga spirit array at artifact sa mga dingding ng Great Evolution Pass ay nagpatuloy sa pagpapaputok sa kanila. Ang mga daloy ng mga ilaw ay naglalaman pa rin ng napakalaking kapangyarihan, na naging sanhi ng pagsigaw ng kaaway sa matinding paghihirap. Marami rin sa kanila ang nasawi sa bawat pagsabog. Sabay-sabay na umalis ang mga warship mula sa Great Evolution Pass, na nagtitipon upang bumuo ng napakalaking fleet, na pagkatapos ay mabilis na lumapit sa Royal City sa ilalim ng pamumuno ng Purifying Black Ink Battleship.
Habang nagmarcha pasulong ang hukbo, ilang dosenang figure sa Great Evolution Pass ang naging mga daloy ng liwanag at mabilis na tumakbo patungo sa Royal City. Ang mga figure na ito na naglabas ng kahanga-hanga at napakalaking aura ay walang iba kundi ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters na lalahok sa labanan. Nanguna ang Old Ancestor Xiao Xiao. Ilang beses na kumikislap ang kanyang anyo bago siya nakarating sa itaas ng Royal City. Ibinaba ang kanyang payat na kamay ng Jade, inipon niya ang World Force sa kanyang palad at isang war cry ang lumabas sa kanyang mga labi. Ipakita ang iyong sarili. Kasunod ng kanyang sigaw, ang kahabag-habag na figure ng Royal Lord ay lumitaw mula sa loob ng Royal City. Mapatla ang kanyang kutis at mahina ang kanyang aura. Maging ang kulay ng nag-iisang itim na pakpak sa kanyang likuran ay tila mapurol. Sa kabila ng maraming taon na nasugatan, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong gumaling mula sa kanyang mga sugat. Kaya, hinagkan niya ang kanyang kaawa-awang kapalaran at masamang kapalaran na nakilala ang isang baliw na babae mula sa human race. Ngayong nagkusa na ang kanyang kalaban na lumapit at kumatok sa kanyang pintuan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban kahit na anuman ang kanyang pag-aatubili. Pagkatapos ng lahat, walang ibang tao sa Black Ink Clan dito na makakalaban sa Old Ancestor maliban sa kanya. Kung aasa siya sa Territory Lord sa ilalim ng kanyang utos, sila ay magdaranas ng napakalaking casualty sa isang harapang pagpupulong sa Old Ancestor nang walang kanyang proteksyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-away ang dalawang nangungunang master sa isa't isa. Ilang beses na silang nag-away sa digmaan 200 taon na ang nakalilipas, at mas maraming beses pa pagkatapos noon. Sa makatuwid, pamilyar sila sa mga gawin ng isa't isa at lakas ng pakikipaglaban tulad ng likod ng kanilang mga kamay. Ang humans ay naglakbay mula sa malayo na may determinasyon na lipulin ang Black Ink Clan, kaya ang parehong nangungunang masters ay hindi nag-abala sa pag-usisa sa isa't isa nang sila ay nakikibahagi sa labanang ito. Kaagad silang nagpakawala ng iba't ibang nakamamatay na galaw sa sandaling magkasagupaan sila. Nagbanggaan ang siksik na World Force at Black Ink Strength, na agad na naging sanhi ng pamumutla ng mundo sa kanilang paligid. Malinaw na gustong kaladkarin ng Old Ancestor Xiao Xiao ang larangan ng digmaan sa ibang lugar, baka mapinsala nila ang Human Race Army. Gayunpaman, paano kusang makikipagtulungan ang Royal Lord? Kung lalaban sila malapit sa Royal City, maaari niyang hiramin ang kapangyarihan ng kanyang Black Ink Nest para palakasin ang kanyang lakas. Sa kaibahan, maaari lamang siyang umasa sa kanyang sariling lakas kung siya ay kaladkarin malayo sa Royal City. Higit pa rito, hindi niya kayang labanan ang Old Ancestor Xiao Xiao sa pantay na termino sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Pagkatapos ng ilang pabalik-balik, sa wakas ay nagawang kaladkarin ng Old Ancestor Xiao Xiao ang larangan ng digmaan ng humigit kumulang 2 milyong kilometro palabas, ngunit wala na siyang lakas na pumunta pa. Kung tutusin, wala siyang magagawa ng tumanggi ang Royal Lord na lumayo sa Royal City. Gayunpaman, sapat na ang 2 milyong kilometro. Sa ganitong distansya, hindi nakamamatay sa Human Race Army ang resulta ng kanilang labanan, kahit na maaapektuhan pa rin sila nito ng malaki. Siyempre, kung maapektuhan ang Human Race Army, ang Black Ink Clan Army ay hindi makakatakas ng hindi nasaktan. Walang panig ang makikinabang sa sitwasyong ito. Kaagad pagkatapos ng pag-alis ni Old Ancestor Xiao Xiao, ang 58th Grade Heaven Opening Realm Masters na lalaban sa digmaang ito ay sumugod patungo sa larangan ng digmaan at dumiretso sa Black Ink Clan Army. Kung ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay lumaban sa loob ng hanay ng Black Ink Clan Army, ang huli ay tiyak na makakaranas ng napakalaking pinsala. Siyempre, ayaw ng Black Ink Clan na makita ang ganoong resulta, kaya mahigit 60 Territory Lords at 28th Grade Black Ink Disciples ang ipinadala kaagad nang makita nilang papalapit na ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters. Sa dami, nalampasan nila ang 8th Grade Human Masters. Gayunpaman, hindi ito makakatulong, dahil kahit saang lupain, ang Black Ink Clan ay palaging lalampas sa human race sa mga tuntunin ng mga numero. Bagamat halos magkapantay ang bilang ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters at Territory Lords pagkatapos ng labanan para mabawi ang Great Evolution Pass 200 taon na ang nakakaraan, iba ang sitwasyon ngayong ginamit nila ang Great Evolution Pass para maglunsad ng Open Siba. 20 ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay kailangan upang manatili sa Great Evolution Pass sa lahat ng oras upang magbigay ng kinakailangang proteksyon para dito at upang mapanatili din ang isang lugar ng kanlungan para sa mga sundalo ng tao. Sa panahon ng labanan, ang mga sundalo ng tao ay palaging nangangailangan ng ilang oras upang magpahinga at makabawi. Ang pag-urong sa Great Evolution Pass ay ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian. Sa makatuwid,
Ang 28th Grade Division Commander na ito ay hindi madaling umalis sa kanilang mga post. Ang tanging maaaring aktibong lumahok sa labanan ay ang 50 o higit pang natitirang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters. Sa isang kisap mata, nakilala ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ang Territory Lords at Black Ink Disciples sa kawalan. Kasunod ng maikling sandali ng kaguluhan, naghiwalay sila sa ilang grupo at nagkalat sa lahat ng direksyon. Habang nagkakalat sila sa lahat ng direksyon, ang mga malalaking grupong ito ay higit na nagkalat sa mas maliliit na grupo. Matindi ang laban dahil sa iba't ibang secret techniques na pinakawalan sa bawat direksyon. Marami sa 8th grade human masters ang kailangang lumaban sa dalawang kalaban. Sa kabutihang palad, ang mga tao ay nagyabang ng mas malalim na mga pamana, kaya kahit na kailangan nilang lumaban sa dalawang labanisang labanan, sila ay bahagyang napinsala. Gayunpaman, ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na nagkaroon ng one-on-one na pakikipaglaban sa Territory Lords ay mas madaling panahon. Hawak nila ang mataas na kamay sa labanan at patuloy na pinipilit ang kanilang mga kalaban na umatras. Hindi na kailangang sabihin, hindi kailangang mag-alala tungkol sa Old Ancestor Xiao Xiao. Kahit na hinihiram ng Royal Lord ang lakas ng kanyang Black Ink Nest, halos hindi niya mapigilan ang marahas na pagsalakay nito. Sa sandaling ito, mayroon lamang siyang sapat na lakas para sawayin ang mga pag-atake nito ngunit hindi sapat para maka-counter-attack. Ang katotohanan na ang labanan sa pagitan ng pinakamalakas na masters ng human race at Black Ink Clan ang unang sumiklab ay isang bagay din na sadyang binalak ng human race. Para umatake ang human race army, kailangang pigilan ang Black Ink Clan army. Kung hindi mapigilan ng humans ang malakas na opensiba ng Territory Lords. Naghari ang kaguluhan at nayanig ang buong universo dahil sa epekto ng labanan. Gayunpaman, ang Great Evolution Army ay sumulong ng may matatag na layunin. Umaasa sa suporta ng Great Evolution Pass sa likod nila, ang napakalaking fleet ay nagsara sa loob ng 1,000,000 kilometro mula sa mga linya ng kaaway. Ang Spirit Arrays at ang mga artifact sa mga warship ay umugang at kumikinang ng maliwanag. Pagkatapos, isang napakalaking alon ng mga pag-atake ang umulan sa Black Ink Clan Army. Natural, ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay hindi uupo at hintayin ang kanilang pagkamatay. Pinalakas nila ang kanilang Black Ink strength at masiglang gumanti. Ang secret techniques mula sa magkabilang panig ay nagbanggaan sa isa't isa at naglaho sa pag-iral. Gayunpaman, marami sa mga pag-atake ng Black Ink Clan ay medyo mahina dahil sa layo. Ito ay ganap na kabaligtaran para sa mga tao. Sa pamamagitan ng pag-asa sa mga Spirit Array at Artifact, ang kanilang mga pag-atake ay may mas malawak na saklaw at nakamamatay sa karaniwan kumpara sa Black Ink Clan. Bilang resulta, ang Black Ink Clan ay dumanas ng matinding casualty bago pa man opisyal na nagkita ang dalawang hukbo. Ang sitwasyong ito ay nagpagalit sa commander ng Black Ink Clan Army. Sa isang utos mula sa kanya, ang hukbo ng daan-daang libo ay agad na umaksyon patungo sa armada ng tao. Mabilis na lumiit ang distansya sa pagitan ng magkabilang panig. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng kani-kanilang secret techniques at artifacts ay pumutok ng walang tigil. Ang Black Ink Clan Army ay nagdusa ng malubhang casualty habang ang mga protection na kalasag sa paligid ng mga warship ay kumikislap ng husto. Nang ang dalawang hukbo ay malapit ng magsagupaan sa labanan, ang Human Race Army ay nahati sa magkabilang panig at umikot sa gilid ng Black Ink Clan Army. Sa mga tuntunin ng mga numero, ang mga tao ay palaging nasa isang ganap na kawalan. Iyon ang dahilan kung bakit, mula noong sinaunang panahon, ang Human Race Army ay palaging nakatuon sa mobility at hit and run na mga taktika sa tuwing sila ay nakikipagdigma sa malawakang saklaw. Iniwasan nila ang direktang komprontasyon sa Black Ink Clan upang mapakinabangan ang kanilang mga pakinabang at mabawasan ang kalaban. Ang bawat sundalo sa Great Evolution Pass ay nakaranas ng daan-daang labanan at lumahok sa hindi mabilang na mga pakikibaka sa buhay at kamatayan. Medyo pamilyar sila sa mga taktika na gagamitin laban sa Black Ink Clan. Nang maghiwalay ang Human Race Army, sumunod ang Black Ink Clan Army at humabol. Nang muling hatiin ng Human Race Army ang kanilang puwersa, gayon din ang Black Ink Clan Army. Hindi nila alam na sinusubukan ng mga tao na hatiin ang kanilang mga puwersa sa mas mapapamahalaan na mga numero, kaya lang pinilit sila ng sitwasyon na ay mirror ang mga pagpipilian ng kaaway. Sa loob lamang ng isang tasa ng oras ng tsaa, ang malaking fleet ng human ay nahahati sa hindi mabilang na maliliit na koponan na gumala-gala sa magulong larangan ng digmaan. Ang bawat maliit na koponan ay karaniwang binubuo ng 2 o 3 squad na sumusuporta at nagbibigay ng mga reinforcement sa isa't isa.
Ang spirit arrays at ang mga artifact sa mga warship ay hindi tumitigil sa pagpapaputok at bawat marahas na putok na pinaputok patungo sa kalaban ay aani ng ilang buhay ng Black Ink Clansmen. Hindi kinailangan ng Dawn Squad na makipagtulungan sa ibang squads. Iyon ay dahil kaya ng Dawn Squad na lumaban mag-isa kahit sa ganitong sitwasyon. May kabuuang 50 miyembro ng Dawn Squad, kabilang ang 8 7th grade Heaven Opening Realm Masters, na nagbibigay sa kanila ng isang malakas na lineup. Kahit na nakatagpo sila ng isang Territory Lord, magkakaroon sila ng pagkakataong makipaglaban-laban sa kaaway. Hindi pa banggitin, mayroon din silang 7th grade Heaven Opening Realm Master tulad ni Yang Kai, na walang talo sa mga nasa parehong realm. Sa sandaling ito, sa pangunguna ni Yang Kai, ang 8 7th grade Heaven Opening Realm Masters ng Dawn Squad ay pumwesto sa paligid ng Dawning Light at pinapatay ang kanilang mga kaaway. Walang makakatalo sa kanila. Ang Dawn Squad ay parang isang matalim na talam, walang pinipiling paghiwa sa Black Ink Clan Army. Lahat ng nangahas na tumayo sa harapan nila ay pinatay sa lugar. Gaya ng dati, hiniwa ni Yang Kai ang kanyang daan sa larangan ng digmaan. Ang Asher Dragon Spear ay lubos na nananakop, pinuputol ang mga kaaway tulad ng mga tuyong damo at bulok na kahoy. May isang isyo lang na nagbibigay sa kanya ng bahagyang sakit ng ulo. Ang labanan sa pagitan ng Old Ancestor Xiao Xiao at ng Royal Lord ay hindi maituturing na malapit, ngunit ito ay hindi rin malayo. Ang pagbagsak mula sa kanilang sagupaan ay lubhang nakaapekto sa Human Race Army at Black Ink Clan Army. Noong nasa loob siya ng Dawning Light, hindi masyadong halata ang impact dahil sa proteksyong ibinigay ng mga defensive array nito. Ngayong lumalaban na siya sa labas ng Dawning Light, tinatamaan siya ng malaking shockwave sa tuwing nagsasalitan ang dalawa. Kung ang pagbagsak ay nagkaroon ng ganoong epekto sa kanya, ano pa ang kailangan sabihin para sa iba pang 7th grade masters? Mapalad na ang Black Ink Clan ay dumanas din ng parehong mga pinsala, kaya walang sino man ang nakakuha ng anumang bentahe mula sa sitwasyon. Napakagulo ng enerhiya sa buong magulong larangan ng digmaan. Bagamat ang Black Ink Clan ay sandamakmak na namatay, ang humans ay nagsisimula na ring magdusa ng mga casualty. Kahit na may suporta sa isa't isa mula sa 2 o 3 squad, tiyak na may mga pagkakataong naganap ang mga aksidente. Napakaraming Black Ink Clansmen. Bukod dito, ang mga kalaban ay ang pangunahing puwersa ng Black Ink Clan Army. Bilang mga elite sa Black Ink Clan, hindi sila maihahambing sa cannon fodder at sari-saring mga sundalo na maaaring putulin ng walang labis na pagsisikap. Higit pa rito, habang tumatagal ang paghaharap, dumating ang Black Ink Clansmen na orihinal na nakatalaga sa mga linya ng depensa sa kabilang panig ng Royal City upang magbigay ng mga reinforcement. Bilang isang resulta, ang bilang ng mga Black Ink Clansmen sa larangan ng digmaan ay tila dumami kahit gaano pa karami ang napatay. Sa gitna ng matinding labanan, biglang lumingon si Yang Kai sa isang tiyak na direksyon. Sa sumunod na sandali, bahagyang nagbago ang kanyang anyo at naglaho sa kinauupuan. Hindi na nagulat ang mga miyembro ng Dawn Squad sa kanyang biglaang pagkawala. Mabilis na kinuha ni Shen Ao ang nangungunang posisyon ni Yang Kai, ang kanyang kapangyarihan sa 7th grade Heaven Opening Realm ay tumataas ng husto. Kinuha niya ang utos ng Dawning Light at nagpatuloy sa paggawa ng madugong landas sa buong larangan ng digmaan. Sa kabilang panig, ang figure ni Yang Kai ay biglang lumitaw sa isang lugar sa larangan ng digmaan. Sa sandaling lumitaw ang kanyang anyo, ang sigaw ng Golden Crow ay tumunog. Isang dakilang araw ang tumalon, pagkatapos ay ang Asher Dragon Spear ay tumusok patungo sa isang matipunong figure sa kanyang harapan kasama ang dakilang araw sa dulo nito. Sa kabila ng biglaang pananambang, tila hindi nagulat ang figure. Malamig siyang ngumuso at mabangis na pinalabas ang kanyang kamao. Ang Great Sun ay sapilitang pinatay, at si Yang Kai ay itinapon pabalik. Ang sigla sa kanyang dibdib ay bumagsak ng magulo. Gayun din, ang Black Ink Clansman na nag-counterattack ay sumurray na 2 hakbang paatras bago niya mapatatag ang kanyang anyo, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagtataka. Hindi niya inaasahan na ang isang 7th grade human ay may kakayahang harapin ang kanyang pag-atake ng direkta. Hindi lamang hindi nasaktan ang 7th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit nagawa pa rin siyang itulak ng pag-atake. Ang Black Ink Clansman na ito ay isang Territory Lord, isa na hindi pinigilan ng isang 8th grade Division Commander. Ngayong ang Human Race Army at ang Black Ink Clan Army ay nakikipaglaban sa isa't isa, karamihan sa mga nakatataas sa magkabilang panig ay kapwa pinigilan. Ang labanan sa pagitan ng Old Ancestor Xiao Xiao at ng Royal Lord ay hindi isang bagay na maaaring panghimasukan ng iba. Samantala, nakuha ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang atensyon ng marami sa Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples.
Gayunpaman, mas marami pa rin ang Territory Lords kaysa sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters, kaya naman inasahan ng Human Army na ang ilan sa kanila ay mananatili sa Black Ink Clan Army kahit na nagsimula na ang labanan.